Magandang gabi mga kabulgar, narito na ang mga balita ngayong Biyernes. Pulong Duterte, hinamon si John Vic Remulla na magpa-hair follicle drug test sila upang malaman kung sino sa kanila ang totoong bangag. Naghamon ng hair follicle drug test ang mambabatas mula sa Davao na si Paulo Pulong Duterte kay Secretary John Vic Remulla upang pabulaanan ng sinabi ng DILG chief sa isang social media post noong Huwebes na si congressman ay maaaring nasa influence ng pinagbabawal na gamot. Sabi ni Remulla na high at sabog lamang ang mambabatas na magsasabing ginagamit ng Marcos administration ang ICC warrant laban sa mga kritiko. Ito ay matapos maghayag si Congressman Duterte na nakatanggap ito ng impormasyon na meron na umanong ICC warrant laban kay Senator Bongo. Ika-165 na anibersaryong kaarawan ni Dr. Jose Rizal ipinagdiwang sa Luneta at sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Para sa Boses na Katotohanan, magbabalita, Jenny Albason. Nag-alay ng bulaklak ang iba't ibang opisyal ng mga ahensya ng gobyerno para sa ika-165 na araw ng kapanganakan ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ito'y pinangunahan ni Manila City Mayor Isko Moreno at namataan din sa pagdiriwang ang apo sa tuhod ng bayani na si Esther Lopez Azurin mula sa nakatatandang kapatid nitong si Pasiano Rizal. Idinaraos ang nasabing pagdiriwang sa Luneta Park, Manila alas 7 ng umaga nitong Biyernes. Nagbubulgar, Jenny Albason. Magsasagawa ng kilos protesta ang mga religious groups laban sa korupsyon at political dynasty sa June 28. Para sa Boses na Katotohanan, magbabalita, Brian Kidzon. Nag-anunsyo ang mga leader ng iba't ibang religious groups tungkol sa gagawing kilos protesta laban sa korupsyon at political dynasty sa EDSA People Power Monument. Kabilang dito ang Interreligious Leader Council for National Transformation and White Ribbon Movement. Tinawag ang protesta bilang White Ribbon March bilang pagpapatuloy na nasimulang kilos protesta tulad ng trillion peso march. Nagbubulgar, Brian Kitson. Bagyong Francisco, inaasahang papasok sa PAR ngayong linggo. Para sa Boses na Katotohanan, magbabalita, Miguel Banaag. Isang tropical depression na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa Eastern Visayas alas 10 ng umaga nitong Biyernes. May bilis ang hangin na mahigit 55 km per hour at gumagalaw ito pa westward sa bilis na 10 km per hour. Inaasahang papasok ang bagyo ngayong linggo na pinangalan ng Francisco. Inaasahan naman na walang direktang landfall ang bagyo, ngunit may posibilidad pa rin na pumalo sa wind signal number 1 ang bagyo sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Posible rin ito makapagsimula ng habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Nagbubulgar, Miguel Banaag. Pakinggan naman natin ngayon ang Boses ng Bayan. Sa gitna ng isyu na kinaharap ng bansa, mahalagang marinig ang boses ng mamamayan. Magandang araw mga kabulgar. Halina samahan niyo ako pakinggan ang boses ng bayan patungkol sa paghamon ni Congressman Pulong Duterte para sa pagpapailalim ng drug test kasama ni DILG Secretary John Vic Remulla. Kung malinis ka talaga, dapat magpa-test talaga. Para wala nang question. Di ba? Para magkaalaman na. Oo. Kasi masyado yung magulo eh. Dapat tanggapin nila. Alam mo, yung mga taong gobyerno dapat tumanggap ng mga hamon. Hindi yung tinatago nila yung sarili nila. Magpa-drug test sila pareho. Para malaman kung talagang sinong nagsasabi sa kanilang totoo. Mahirap naman yung hindi naman sila para bang lalabas lang na nagpapaganda lang sila ng image. At yan ang boses ng bayan. Ako si Miguel Banaag, nagbubulgar. Girlfriend ni John Lloyd Cruz, nag-deact sa IG matapos ang sunod-sunod na cryptic post. Nag-deactivate sa Instagram ang nobya ng aktor na si Isabel Santos matapos ang kanyang mga cryptic post. Sa kanyang huling post, sinabi nito na, I give up. Kasunod nito ang mga mensahe na wala na umano itong maayos na kaarawan sa loob ng higit na 6 na taon. Dagdag pa nito, men don't protect you anymore. Cyril Manabat, nagbahagi ng larawan ng mga cast ng The Secrets of Hotel 88.
Para sa boss ng katotohanan, narito si Mabel Beron. Nagpasilip para sa mga fans ang kapamilya actress na si Cyril Manabat nang magbahagi ito ng candid photos ng kanyang mga kasamahan sa The Secrets of Hotel 88. Ayon sa actress, ito ay bahagi ng kanyang dumping post dahil ubos na umano ang storage ng kanyang phone na talaga namang nagpasaya sa mga fans. Makikita sa larawan sina Kira Ballinger, Will Ashley at Dustin Yung. Nagbubulgar, Mabel Beron. Mike Phillips, pasok sa 12-man roster ng Gilas para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Para sa boss ng katotohanan, narito si Janelle Belmonte. Pasok na sa 12-man roster ng Gilas, Pilipinas ang lasang standout na si Mike Phillips para sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ito ang magiging international debut ni Phillips para sa mga road game laban sa Australia at New Zealand matapos siyang ideklara ng FIBA bilang local player. Pangungunahan ng squad ni na Justin Brownlee, Scottie Thompson, Junmar Fajardo, Kevin Kiambao at Dwight Ramos. Bawas naman sa pwersa ang koponan ni Coach Tim Cone dahil hindi makakapaglaro sina Quintin Melora Brown at Calvin Oftana para sa pagtatapos ng first round qualification. Nagbubulgar, Janelle Belmonte. Napapansin ko sa panahon ngayon, Feli, is yung mga politiko o yung mga nakaupo sa gobyerno, ang parang ano nila kapag may issue, ang solusyon nila is yung paghahamon. Ah, ganun ba? Oo, no. Pagka may, syempre, malalaking issue yung katulad nung sa drugs. Oo. And syempre, pag sinabi mo ng drugs, andyan na yung mga kailangan ipa-drug test natin yung mga yun, di ba? Oo. Yun ang mga pinag-uusapan ngayon, yung mga hamon-hamon na ipa-drug test mo si ganito, si ganyan. Kasi diba? kapag nagpa-drug test, at syempre may resulta, yun yung pinaka-bala na nila no? Na nagsasabi ko sino sa kanila yung totoo. Diba? Pero nakakatawa nito ha, alam mo naman Mitch, marami nagsasabi niyan, marami naghahamon, pero wala naman ako nabalitaan Ayun, isa na pa nagpa-drug test. O, diba? Alam mo, mainam na mas maniniwala pa tayo kung live natin. Yan ang mga nila-live. No, sana yung mga mismo ganyan. on the spot, sige, drug test tayo. Kasi pwede pa rin naman diba? Mabago Oo, yung diba? ano, Pagka yung hindi nakikita. result. Oo. So, mas maganda on the spot, tapos on the day din na yon malalaman kung sino talaga yung merong problema, di ba? Makikita ng mga taong bayan. Para Diba? malaman natin kung sino talaga yung bangag ba? Dapat pala, no, may parang pausuhin ng gobyerno naman natin ngayon tungkol sa mga ganyan. Oo, hindi hamon-hamon lang. Kailangan gawa-gawa din, di ba? Kasi seryosong usapan at kung mapagbintangan ka na ikaw ay gumagamit ng mga illegal Parang na malinis lahat tayo. Oo, diba? Eh, diba? Yun eh. Kasi umaharap kayo sa tao. O, diba? So, yun. So, abangan natin kung sino ang unang-unang magpapa-drug test. Okay. Yan ang abangan natin, okay? Oo. At yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Feli Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. Maaari rin kayong tumutok sa aming mga social media accounts. Ako si Mitch Maka. Sa panahong mahalagang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.